Hello guys, nandito naman tayo sa panibagong video ko at samahan nyo ako. Gagawa ako ng cinnamon twisted roll. Naglagay na ako ng mga ingredients dyan sa mixing bowl. At imimix ko siya sa low speed ng 4 minutes. Ayan na siya. And then 3 minutes naman sa medium speed. Ayan, nakuha ko na sa mixing bowl at ininid ko lang siya ng konti para mas lalong kuminis yung dough. Ganyan. At i-rest ko siya ng 50 minutes doon sa proofer. Ayan na siya guys, nakalagay na sa proofer. At while nagpaalsa ako ng tinapay ko, imimix ko yung palaman. Ayan, nagmimix ako ng palaman dyan. Pinapadel ko lang hanggang mamix siya lahat yung mga ingredients. Ganyan lang ang proseso niyan guys. Ayan, hanggang talagang ma-mix siya lahat. Ayan, tinitest ko kung tama na ba yung lambot niya. Ayan, ganyan. Tinitest ko. Konti pa. Ayan na siya guys. Kunting kimbot na lang. Matatapos na rin yan. Ayan, ganyan siya guys. Oh, pag mimix. Ayan, ganyan siya dapat guys. Dapat siya mahawakan siya guys. Oh, na hindi didikit sa kamay mo. Ayan, tinanggal ko na sa mixing bowl at ilagay ko dyan sa bowl at ipa-rest ko lang siya dyan ng konti ng mga ilang minutes. Ayan, takpan ko lang siya. And then, tapos na yung 50 minutes sa proper yung dough ko at titimbangin ko na siya ng 120 grams each. Ayun, ganyan lang siya guys. Yan, hinuhulma ko lang siya ng pabilog. Ganyan lang ang proseso. Yes, ganyan lang guys. Yun, malapit na yan matapos guys. Yun. At i-rest ko lang siya ng 10 minutes. And then magpa-final shaping na ako after 10 minutes. At ginagamitan ko siya ng rolling pin. Yan. Pagkatapos ng malapad ang dough, lagyan ko siya ng palaman. Yan, ganyan lang ako maglagay ng palaman yan guys. Yun, ganyan lang siya. Punuin ko lang yan dyan hanggang matabunan yan dyan sa taas ng dough. Yun. Yan, ganyan lang siya. Pagkatapos guys, ibabaston ko lang siya. Yan. At ilalak ko lang siya para hindi siya bubuka. And then pahabain ko yung dough. And then hatiin ko sa gitna yan guys. Yan, ganyan lang. Yan. Tapos i-perform ko siya ng pa-X.
hanggang matapos guys. Yan, ganyan lang siya guys, and then gawin kong pabilog ang forma niya. Yan, tapos na. Yan, ganyan yung final form niya guys. Yan, bilog siya, bilog, may butas ang gitna. Yan, ganyan na siya guys. Lahat bali 13 yung nagawa ko dyan. Yung at nilagay ko siya sa proper guys ng 1 hour ang proofing time niya. Pagkatapos sa 1 hour guys, mag-e-egg wash na ako dyan para isalang ko na yung tinapay. Ganyan lang pag egg wash guys, pahid-pahid lang sa mixture ng egg at saka milk and salt. Naglagay na ako ng almond flakes dyan guys. Yan po yung pinaka toppings nya. Ganyan lang siya guys, ipapatong ko lang siya dyan sa taas ng tinapay, papadikit ko lang siya. Ayun, ganyan lang, tiyagaan lang guys. Yan, malapit nang matapos. Ganyan lang siya, konting kembot na lang yan, matatapos ko na yan guys, at maisalang ko na yung tinapay. Yung tiyaga lang, matatapos din yan. Okay, tapos na guys, okay na. At napainit ko na yung oven sa taas ng 200 degrees Celsius at sa baba 180 degrees Celsius, at isasalang ko siya ng 13 to 15 minutes. Ayun. Yes, okay na guys. At naluto na yung tinapay guys, at kukunin ko na siya sa oven. Ayan, yan na yan siya guys, ang forma niya pagluto na yung tinapay na yan. Yung ang ganda niya guys, no? Paikot siya, parang donut ang forma. Napakasarap niyan guys, promise. Wow. Ayan, tapos ko nang nakuha sa oven guys, at ito na yun siya guys, nalagay ko na siya sa cooling rack. Yan, pinapalamig ko. Ayan siya guys, diba ang ganda niya guys, looks yummy guys. Yun, yan, free taste time guys. Titikman natin kung masarap ba, kung approve ba talaga yung lasa niya. Yun, wow, sarap na man yan. Ang sarap niya guys, grabe, promise, ang sarap niya guys. Thank you for watching, salamat sa inyong panonood. Please subscribe. Bye bye.